Yo, what's up mga ka-Thailander? So, andito si Limiter ngayon. Pupunta kami sa bridge. Pero, sige lang, may baon kami. Yeah! So, time to refresh. Kasi bukas, trabaho na naman ulit. Kaya, let's take the time to enjoy at least once a week. Alright, rock and roll. Helmet good. Kapit na tayo mamalit eh, ha? Ano daw? Malapit na tayong bibili. Nag-vlog ako eh. Gusto mo? Uy, astig ni Lola oh. Wala ka kay Lola. So, dito na, palabas na kami sa condo. So, ganito ka-busy dito pag Sunday afternoon. Lalo na pag ganito, ano, sahod. Yung mga tao, busy. Yan o, rock yo. So, ano nga bang magandang content natin ngayon? Siguro, ano lang natin, reviewin natin itong Aerox ko. So, after 2 months galing sa pag-setup, so far so good, walang problema. Power niya habang tumatagal lalong lumalakas, parang tanduay lang yan, di ba ga? What the hell? So, sa gasolina naman, okay na okay kasi E85 yung gamit natin. So, mura lang. E85 is only 19 baht. So, kung convert natin yan, nasa mga 28 pesos lang per liter. So, laking tipid. Tapos, malakas pa yung gasolina. What the hell? I mean, malakas pa yung bigay na power ng gasolina na E85. Sa piston naman, okay siya. Lakas ng buwelo, 62 mm. Nasabi nila, pag nagpalit ka ng bur, lalakas kain gasolina. Woo! Di naman, lalong tumipid. Pag sa ano, depende na lang yun sa'yo kung rat-rat ka ng rat-rat, walwal ka ng walwal. Siguradong ano yan, malakas kumain ng gasolina. Yeah! Pero pag normal lang naman yung gamit ninyo, normal use lang, normal driving style, oh, napakatipid. Makita ko sa inyo ha. Yan o. Yan. 41 yan. 41.2 kpl. So, napakatipid talaga mga ka-Thailander. Sa power naman, kahit may back ride, kayang-kaya 130. Maganda din mag-test ng pagkakamit ko ninyo. Yun yung importante.
work. Yun nga, 132 kilometers every day. So, diretso ta. Diretso muna tayo. Tapos yung oil naman, dapat sinicheck naman siya, ano, at least every 3 days. Sinicheck niya yung dipstick. Tapos yung takulan, sinicheck niya rin. Makikita niyo naman eh. Yun ang kailangan buksan. Makikita nyo lang sa bandang likod. Tapos ano pa bang sine-check? Mga brake. Lagi din yan. Kasi yung gulong, ano, good na o expired na, dapat palitan na yan. May traffic. Tapos yung belt, guys, dapat ano, itignan nyo din yung maintenance. Kapag nagpalit na kayo, sulat nyo kahit saan ano yung mileage na nagpalit kayo, kasi mahalaga yun. Every ano, nagpalit ko lang every 15 kilometers kayo. Tapos doon pala sa upcoming mga pulley, yung mga nag-order, mga ka-Thailander, pag ano nyo na yung pulley, nakuha nyo na yung pulley, dumating na sa inyo, kung i-install nyo na, dapat palit din kayo ng ano ha, yung belt, kasi mas maganda yung ano, yung setup ng belt. And then gagawa tayo ng vlog on how to properly install yung pulley, kasi meron silang technique kung paano ilagay yung pulley. So watch out for that one also. And then ano pa ba yung mga katanungan natin dyan? So when it comes to gear, yung magpapalit ng sequential gear or final gear, so advice is 14 feet, or kung merong 15 feet, palit kayo ng 15 feet. Pero pag nagpalit kayo nun, magpapalit kayo ng set, tama yung dalawang gear, yung malalaki. So anong makukuha nating advantage kapag nagpalit tayo ng gear is that kung nag-set up tayo, kung nagpalit tayo ng pulley, halimbawa yung pulley nagpalit na kayo, eh pag nag full throttle kayo, nag test drive kayo, aabot na siya ng 10,000 kph, RPM, 10,000 RPM. So kung nagpalit kayo ng gear, magiging ano na lang siya, 9,000, or hindi na siya abot ng 10,000. Tapos mataas na yung takbo ninyo, yung RPM ninyo mababa pa rin. So maganda siya pang long ride. And ano pa ba? Dito yung ginagamit namin is stock center spring, stock yung clutch spring.
Pero nagpalit kami ng carbon na ano, carbon na clutch. So yun, ano pa ba? Oh, nagpalit din ako ng throttle body, nagpalit tayo ng spark plug. Ano pa? Naman taga Manita. So dito kami nakatambay sa Orlando. Tapos na namin mag-snacks. So, tambay saglit. Trabaho na naman bukas. So, yun, tinabihan tayo ng R15 tsaka N+. So, para sa akin guys, for daily use, na naka-bore up, as long as you'll do the maintenance, change oil is the important thing. This is the blood of your motorcycle. Ang tao lang din yan, kailangan din ng maintenance. So pauwi na kami, pabalik na kami sa condo. So dito pa kami sa tulay. So itong tulay na to is a very long trip. Din kasi madami din ano dito. Nip or jogging. Parang natural lang ata sa Aerox. No, sir! Lalo na siguro sa naka-modify. So para sa akin, natural na lang siya. Oh no! Right, so dito na tayo ulit sa concrete road. This is the same with Edsa and Manila. Yan.
So, hanggang dito na lang mga ka-Thailander. See you sa susunod na vlog. What's up, yo? So, kung ano na, make sure kung nagustuhan nyo itong video, subscribe, like, and press the notification bell so you get notified every time I have a new update. Alright, see you mga ka-Thailander. Bye!